Hi everyone, my name is Mark Joseph C. Bartolome. I'm commonly known as Chef Marky sa social media. I've been a chef for a decade plus na, mga 15 years, mga ganyan. So started when I was 20, 35 na tayo ngayon. I think I was 7, 8 at that time. Nakikita ko yung lolo ko, tinuturuan niya ako magluto nun. Binili niya ako ng mga maliliit na mga pots and pans. Doon ako natutong magsaing, maggisa, magsangag, mga ganyan. So at that point on, nagustuhan ko na siya talaga. I started way back 2021, I think pandemic pa nun. So ilan-ilan lang kami noong time na yun nag-uumpisa sa cooking na contents noon. So nag-start ako doon talaga ng in-envision ko is yung doon ako unang nag-umpisa sa around the world. Yung magluluto ako ng around the world in 80 dishes. So doon ako nag-start talaga, doon ako nag-grow, doon dumami yung followers ko. Chef Marky. Hi, Chef JR. Brother, meron tayong tinatawag dito sa Farm to Table na Rap sa Ruleta. We'll be doing a cooking challenge ka. Okay. Chef Marky, Okay. please paikutin mo na yung ating Rap sa Ruleta. Sige, unahin natin sa protein. Protein. O kaya, Chef, anything specific in mind? Oo nga eh. May naisip ka bang preferred mo ngayon? Ayun, chef's choice tayo. Chef's choice. Okay. Okay. So pag Chef's choice po yung natapat, basically kami nang bahala ni Chef Marky sa protein at saka dun sa method of cooking na gagamitin namin, no? Let's give our viewers our best palengke dish. Chef, let your palengke be your playground. Okay. Mamaya, papakita natin sa kanila kung ano yung prepare natin. Sige, Tara, Chef. Tara, tara. Let's go. Chef. Pwede siguro mag-poke bowl tayo. Tayo magkano po sa tanige? Dito po. 500. Pakuha ako nito, Tay. Yun, oh. See? 2 kilo. Maraming salamat, Tay. Thank you, thank you. So when you're doing poke bowl, basically it's salad. Hindi siya ceviche, hindi siya kilawin, or hindi siya kinilaw. Rice bowl ito. Minsan may rice, minsan may iba't ibang starch element. Pero basically, may halo itong lettuce, may halo itong prutas. So, yun na lang yung hanapin pa natin. Ang lulutuin ko ngayon is sinuglaw na tuna. Yung concept nito is parang, kasi normally pag sinuglaw, di ba, is yung pork and then kilawin na tuna. So for this one, medyo healthy siya kasi yung ating sinugba is tuna rin. So, di ba yung concept no, na maasim-asim, na may smoky flavor. So yun yung gagawin natin. Di ba? Simple lang. Hi, hello po. Okay lang po bumili tuna. Bali, steak cut po kung pwede yung medyo makapal. Ganda ng tuna nyo, kuya. Ganda na ito. Siguro mga ganito kakapal, kaya ba? Parang sobrang kapal, medyo mga half inch lang. Tapos 2 piraso, tapos yung isa pwedeng paiwanan ng pangkilawin, mga cubes lang, mga ganito kalalaki. Para hindi na ako mag-iiwa doon, diretso kikilawin ko na. Thank you, kuya. Thank you. Hi ma'am, good morning po. Pabili po ako ng lato. Ayan. Eto po. Tapos, meron po kayo ng onion leeks. So at this point, kumpleto na yung main components ng dish natin. Sasamahan na lang natin ito siguro ng sibuyas, yung mga acid, which is mga staples sa kahit anong kusina naman sa bahay, di ba? So, pwede tayo mag-prepare. Chef, kamusta yung pamimili mo? Okay na, chef. Ba't naisip mo na tuna yung gagamitin mo? One is talaga, ito yung latest na ginawa kong vlog eh. Oy, so, okay. Parang naging concept ko na. Yun agad yun nasa isip ko na ano ko na. Yeah. Sinuglaw na instead pork belly or inihaw na liempo, is inihaw na tuna and kinilaw din na tuna. Oh, so parang tuna two-way ito. Yes. Alright. Yung sa akin naman, Chef, more on poke bowl naman yung naiisip kong concept. Okay ka na, Chef? Okay na, Chef. Alright. Okay. Ready? Chef, go! Go! Yan. So the first thing I would wanna prepare is of course yung ating fish.
Since this is going to be a raw component, kailangan ingat tayo sa, syempre, yung temperature. Pinaka-importante dyan, dapat hindi yan maiinitan, hindi yan ma-expose sa room temperature ng matagal. Ito yung ating tuna. Tinatanggal kasi yung blood vein niya. Pwede naman siyang kainin, kaya lang nakagis na, nakagawian na tinatanggal talaga yun. So inuna natin to kasi we're gonna marinate it para mas pasok yung lasa later on. Konting salt lang kasi lalagyan natin siya ng soy sauce. So, haluin lang natin to. Dahan-dahan lang dahil medyo delicate yung meat ng tuna. So, madali siya madudurog. Ngayon, gagawin na natin is yung mga vegetables ng ating kilawin. In a way, parang i-infuse natin yung flavors na ng pangmabilisan. So, we will salt our fish heavily. So, we will let this brine for about 10 to 15 minutes. Saka natin to i-rinse ng cold water. Saka natin naman ibababad ng konting acid. Pwede mo ito itatabi kasi pag nakarami ka na, pwede na siya maging cucumber water, di ba? Cucumber juice. Yan. Kuhain lang natin ito ng ganyan. Mas madali natin siya mapipino. Then, diretso na natin dun sa ating bowl. Pigayin na natin yung kalamansi. Gawa lang tayo ng parang pinaka base ng ating magpapalasa doon sa ating fish at saka sa iba pa nating components. Lagay lang natin yung ating onions. Hugasan lang natin to sa cold water. Anything na saucer or plate, lagay lang natin sa ibabaw kasi maganda kasi may weight pag nag-grill tayo. Parang yung grill marks, diba nape-press siya. This one's good. Flip na natin. Kuha lang tayo ng isang piraso. Ang sarap na nung linamnam niya. Patikim lang natin dun sa mga chefs natin. Linamnam, di ba? Okay na to. I-wrap lang natin yung ating fish. Okay na itong tuna. Once again, set aside. Ngayon, pwede na tayo mag-plate. So as we wait for our fish to come together, prepare lang natin yung garnish na lang to actually. Chef Marky. Chef. Malupit, malupit. Nakita ko na nasisilip ko yung dinadali mo kanina and I have to say, kung ano yung napapanood ko sa'yo sa mga videos mo sa mga social media, ganun din ka-graceful yung galaw mo sa kusina natin. Chef. Kahit I'm sure this is one of the first Totoo. na nakapagluto ka sa palengke. Saktong-sakto, Chef Marky. We have experts na makakasama natin, sila Ma'am Rosalie, Ma'am Cyril, and Ma'am Susan. Okay. Sila yung husga ng mga sinerve natin para sa kanila.
Oh. Ayan. Juicy siya, hindi siya dry yung pagka-grilled. Yun. Wala siyang lansa. Walang lansa. Very nice. Sariwa, tama. Tama rin Nasa- asin. Yan. Salada. Japanese inspired yung dating niya. Okay. Pero hindi siya malansa. Hindi mo mapagkakamalang fish yung nasa loob ng... Ah, talaga? Yes. Ricardo, yan tama-tama talaga. Okay. Lasa. Meron na po ba kayong napagkasundo ang panalo sa challenge na to? Ma'am Susan, sino po yung mas pisil ninyo yung pagkakadali ng seafoods or isda? Mas gusto ko ang sinagaw kasi mas mapinoy talaga. Tuna. Tuna. Okay. Si Ma'am Cyril, kamusta naman po? Yes. Sa akin kasi mas prepare ko yung tanigay mo kasi mas bago siya sa panlasa ko eh. Oh, okay. Opo. Hindi ko nalasahan na fish pala siya. Parehong one. Oo. Merong may gusto. Si Ma'am Rosalie ang magiging tiebreaker natin. Ma'am, ano po ang inyong hatol sa inyo po nakasalalay ang mananalo sa challenge na to? Actually, ito masarap din. Yun. Pero mas gusto ko pa yung lasa niya. Para ngayon ko lang din. Ayan po, yung ating paboritong sinuglaw. Chef Marky po ang nagluto para sa atin. Thank you po. Ayan, actually kanina ko pa rin dinadali ito, dinitira eh. At ito naman pong mosaic natin, ako po yung nag-prepare. I agree naman po doon sa inyong mga comments na pareho talagang masarap. At the end of the day, sana po na-enjoy ninyo pareho. Tapos may nakiliting panlasa na bago sa inyo.